Gaano ka nakatagal na single at walang bembang? Ako kasi halos 5 years na. Kumbaga sa bulaklak. Tuyong-tuyo na ako at gusto ko na talaga madiligan. Sobrang hayok na ako. Yung tipong hindi ka naman pangit, may maayos ka namang trabaho, marunong ka namang makipag-usap, at mabait ka naman sa mga tao. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring jowa. Yung tipong lahat ng kaibigan mo may mga jowa na at masaya sa kani-kanilang love life. May kausap sila bago matulog, may nagte-text para magtanong kung kumain na ba sila, may nag-aalala kapag hindi sila nagre-reply, at may nagsasabi sa kanila ng I love you bago matapos ang araw. Samantalang ikaw, sanay ng mag-isa, sanay ng kumain ng walang kasabay, manood ng pelikula ng walang kayakap, at matulog ng walang goodnight message na hinihintay. Dumating ka na sa punto na hindi mo na hinahanap araw-araw. Hindi ka na naiinggit sa mga nakikita mong magkasintahan sa social media. Pero may mga gabi pa rin na tahimik ang lahat at mapapatanong ka sa sarili mo kung kailan kaya darating yung taong pipili sa'yo at magmamahal. Minsan, mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung masyado bang mataas ang standards mo o may mali ba sa'yo kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring jowa. Sa mga gabing nag-iinit ikaw at gusto mo ng bembang or tsupa or intense moment, wala na riyan para punan ng human needs mo. Yung tipong pagkatapos ng mahabang araw, gusto mo lang sumandal sa isang tao at marinig na magiging okay din ang lahat. Pero ang kaharap mo lang ay ang apat na sulok ng kwarto at ang sarili mong mga iniisip. At doon mo mas nararamdaman na hindi lang pala pagmamahal ang hinahanap mo. Hindi lang relasyon, kundi yung pakiramdam na may taong nandyan para sa'yo, may taong pipili sa'yo araw-araw, at may taong magsasabing hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Saka, ang hirap ng buhay ngayon. Ang mahal ng mga bilihin, ang daming problema sa bansa at sa buong mundo. At parang napaka-toxic na ng lahat ng nangyayari sa paligid natin. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga single na naghahanap ng taong makakausap. Yung taong mapagsasabihan mo ng mga problema mo, makikinig sa mga rant mo sa buhay, at magpapagaan kahit papaano ng bigat na dala mo araw-araw. Dahil minsan, hindi naman talaga jowa ang hinahanap natin. Minsan, gusto lang natin ng taong nandyan. Yung taong magtatanong kung kumusta ka, makikinig sa mga kwento mo, at magpaparamdam sa'yo na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa mundong puno ng stress, pressure, at mga bagay na hindi natin kontrolado, napakasarap sa pakiramdam na may taong masasandalan. Yung taong magiging pahinga mo pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Siguro kaya maraming tao ang naghahanap ng pagmamahal. Hindi dahil hindi nila kayang mag-isa, kundi dahil mas magaan harapin ang buhay kapag may taong handang samahan ka sa mga laban nito. Minsan nga, naiinggit din ako sa mga magjowang nakikita ko sa social media at sa mga nasasalubong ko sa daan. Yung tipong magkahawak kamay sila habang naglalakad, sabay kumakain, o simpleng magkatabi lang pero mukhang masaya. Hindi ko naman sila hinihiling na maghiwalay o may masamang mangyari sa relasyon nila. Pero hindi ko maiwasang mapangiti at mapasabi ng sana all. Sa mga taong katulad ko na matagal ng single, kapit lang. Darating din ang taong mamahalin tayo. Makakatikim ulit tayo ng masarap na bembang. Makakatikim din tayo ulit ng kilig. Yung ngiti na hindi mo mapigilan kapag nakita mo ang pangalan niya sa screen. Yung excitement na makita siya pagkatapos ng mahabang araw. Yung simpleng paghawak sa kamay, pagyakap, at pakiramdam na may taong handang samahan ka sa lahat. Sa ngayon, baka tayo muna ang mag-isa. Baka tayo muna ang nagsasabi ng sana all habang nakikita natin ang mga magjowa sa paligid natin. Pero hindi ibig sabihin nun na wala nang nakalaan para sa atin. May kanya-kanya lang tayong oras. At habang hinihintay natin ang tamang tao, patuloy lang tayong magmahal sa sarili natin, magtrabaho para sa mga pangarap natin, at mamuhay ng masaya. Dahil balang araw, tayo naman ang uuwi na may taong magsasabing, "Kamusta araw mo?" Tayo naman ang magkakaroon ng taong yayakap sa atin kapag pagod na tayo.
At tayo naman ang makakaranas ng pagmamahal na matagal nating hinihintay. So habang wala pa yung taong para sa'yo, mag-focus ka muna sa sarili mo. Gamitin mo ang panahon na ito para mas pagandahin ang buhay mo at mas kilalanin ang sarili mo. Magpaganda ka o magpagwapo lalo. Mag-gym ka, alagaan mo ang kalusugan mo, at gawin mo ang mga bagay na nagpapataas ng confidence mo. Hindi para may ma-impress kang ibang tao, kundi para mas maging masaya at proud ka sa sarili mo kapag tumitingin ka sa salamin. Ayusin mo ang career mo, matuto ng mga bagong skills, mag-ipon, mag-invest sa sarili mo. Kung kaya, magtayo ka ng mga side hustles at iba pang pagkakakitaan para mas maging komportable ang buhay mo. Darating din yung araw na mabebembang ka ng malala at titirik mata mo sa sarap. Mag-travel ka. Kilalanin mo ang mas maraming tao. Subukan mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Gumawa ka ng mga alaalang hindi mo kailangan ng ibang tao para ma-enjoy. At kapag dumating na ang tamang tao, hindi niya makikita ang isang taong naghahanap ng magliligtas sa kanya. Makikita niya ang isang taong buo na, masaya na, at handang ibahagi ang magandang buhay na pinaghirapan niyang buuin.